familiar voice na sa publiko dahil sa kanyang pagtulong po sa media sa pagbibigay po ng saysay sa mga nangyayari sa ating politika, socio-political issues. Si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson din ng USTE, ng UST Department of Political Science. Kausap ko lang nung isang araw, Dr. Dennis, sina Dr. Opiniano eh. Pero kami pinag-uusapan. Eto na po siya. Dr. Dennis Coronacion. Prof, magandang umaga po sa inyo. Thank you. Good morning! Magandang umaga po, Sir Ricky. Magandang umaga rin po sa inyo mga taga-subaybay. Opo. Sige, so ito po ay, well, usaping nag-dominate ngayon sa public sphere. Ito hong sa politika natin. No? Kahapon, nag-convene na ho yung Senado. Siguro ang gusto kong itanong sa inyo, paano nyo tinitingnan ngayon yung mga agam-agam na with the composition of the Senate, parang pag nauwi sa botohan itong impeachment na ito na ganun din naman ang pupuntahan. Ang dulo nito ay botohan. Kahit pa ito ay legal process din, ang dulo nito ay botohan ay parang wala tayong, yung iba ho, wala nakikitang pag-asa rito. Mababasura yung impeachment na ito sa kabila ng paghihirap din ginawa ng Kongreso sa pagdetermina ng probable cause. Kayo ho, bilang political analyst, eksperto ho kayo rito. How do you see this? Well, actually, sir, valid naman po yung ganyang concern ng publiko na maaring ito ay ang ending nito kasi ultimately after the trial, magbobotohan rin naman yung mga senator judges natin at ang kanilang baka manaig sa kanilang mga desisyon ay yung kanilang political affiliation o yung political consideration rather than yung strength ng evidence against the Vice President. Kasi actually, bago pa ho ito nag-umpisa, sabi ko, may tatlong posibleng mangyari sa impeachment trial. Ngayon na nakaupo na si Senate President Alan Peter Cayetano, ang mga tatlong posibleng senaryo, una, outright, gawa nila ng paraan sa initial stage pa lang ng impeachment, pagko-convene nila, i-dismiss na agad nila yung articles of impeachment. Gaya ng nangyari last year. Pangalawa, pwede naman hong i-delay. I-delay ng kagaya rin nung nangyari last year, no? Opo. Nung si Senator Cesar Escudero pa ang Senate President. O kaya ikatlo, dahil sa public pressure, agad-agad nilang i-convene yung impeachment court at kung ano yung magiging daloy, yung takbo ng yung conduct ng ng impeachment trial, tingin ko siguro lalagyan nila ng konting semblance of objectivity and fair trial. Pero maaring may mga sa mga crucial stages ng impeachment trial, baka pumabor. Kaya ipipihit nila para maging pabor kay Vice President Sara Duterte. And then ultimately, yung sinasabi niyo ng senaryo, pag magbobotohan na sila, mananalo yung yung kampo ni Vice President. Kasi siyam na boto lang naman kinakailangan Right. para ma-acquit si Vice President sa impeachment trial. Oh, and that is something to watch out for, yung pangatlo nyong senaryo, dahil with all the damning evidence na nakita ho natin sa House of Representatives when they were doing the clarificatory hearing, parang yan ang pangamba ngayon. Will the senator judges allow the presentation of these evidences as well? So medyo that is something to watch out for, Doc Dennis, ano? Tama ho kayo kasi nung present yung mga evidence na yan, and we expect that they're going to present the same set of evidence. Oo. Nung present yan sa House Committee on Justice, nag-cause ng dent yan, Right. sa imahe ni Vice President Sara Duterte. Mm-mm. And kung uulitin na naman yan, i-replay na naman yan, at tingin ko mas mahabang panahon na ibibigay Right. upang i-scrutinize yung mga evidence na yan. Pag bumabado yan sa national TV, sa TalkMed, lalo hong hindi mapapaganda ang posisyon ni Vice President at baka maalanganin yung kanyang pagiging front runner
sa mga surveys para sa 2028 presidential election. That is right. That is right. Although ayaw kong patulan, medyo ano na ho ako parang 'di ba nakakapagod na rin tsaka sobrang kahihiyan na naman sa atin. Ito ho mga ugong-ugong ng pagpapalit na naman ng Senate leadership dun sa kabila namang ugong-ugong hindi naman ho nangyari kahapon supposedly. Pero ano bang tingin nyo rito? Can we afford another one? Or kasi parang pagka nangyari ho ito, circus na naman ito. Or sa tingin nyo ba na hindi ito nangyari kahapon, imposible na ho ito mangyari na yan nga, pinasasagot na within 10 days si VP Sara? Well, ang ano ho kasi, sinubukan ko hanapin kung pwede ba maging hadlang Oo. o makapigil ang Senate impeachment trial sa pagnanais, kung sakali man nanaisin ng mga senador magpalit ng kanilang leader, Okay. hadlang ba itong impeachment trial? Wala po akong mahanap Mm. na nasa batas o nasa rules ng Senado na sinasabing hindi pwede habang nagka-trial magpapalit ng Senate leadership. So Okay. anytime po, kahit may ongoing na impeachment trial, Mm. tingin ko pwede magpalit ang Oh. liderato. At may nakaambang nga. May nakaambang posibleng pagpapalit Right. dahil may mga umuugong na balita na nariyan yung mga pwedeng pwedeng pumalit bilang Senate President. Sabi former Senate President Cesar Escudero baka bumalik. Right. O kaya si Senator Win Gatchalian Right. o kaya si Senator Kiko Pangilinan. Yan ang mga pangalan na nababanggit. Oo. Pero considering kung gaano kaliit yung difference ng majority at saka minority, Right. posible po yan kasi dalawa lamang ang lumipat from the majority, Mhm. sigurado mapapalitan yung kasalukuyang leader ng Senado. Opo. Pero ang mas concern ko doon, kaya ang tanong ko, Prof, ay can we afford? Kumbaga parang ito sa circus na ito, parang kayo, siguro medyo academic yon on the side of us, no? Yung mga tao na tumutunghay ho rito. Parang hindi ba sobrang kahihiyan na ito? Paano ba ito? I mean, another coup d'etat. Talagang nagpapakita na ito kung sakasakali ng kahinaan ng institutions. Our politicians really bending the law, bending the process for their own conveniences. Parang sa ganun ho ako nakatingin eh. Kayo, ano bang tingin nyo doon? Tama ko kayo dyan, valid dyan. Kasi para bang pinaglalaruan lamang ng mga Exactly. political leaders natin, yung mga institusyon natin, gaya ng Senado, na maganda ang nakaraan, maganda ang history ng Senate. At dahil lamang dito, nagkakaroon ng bahid-dungis yung mga institusyon natin. Ang tanong ho doon alam naman natin na every time magkakaroon ng palitan sa ng leadership sa Senado, may mga interest ang napagbibigyan, may mga kanya-kanyang interest yan na napagbibigyan. Right. So I think the question is it necessary at the moment? Ayun. Given what we saw last time, last week, sa palitan, after nagpalit ng Senate leadership, na napakagulo, ang tanong, si Senate President Cayetano ba, handa niyang baguhin wag nang ulitin yung nangyari last week. Mhm. Kasi kung halimbawa magiging stable yung Senado natin, baka we might give him the benefit of the doubt o kaya a second chance. Hanggang sa halimbawa kapag nagkagulo na naman, siguro I think it's already necessary that we change the leadership. Yeah. All right. And then, medyo sa akin yung galawan, I don't know kung natatanong na sa inyo sa bang interview, yung galawan ni Senador Mig Zubiri at saka Senador JV, they abstained from voting doon sa change of leadership sa coup d'etat nung 11. Now they sided to the minority. Kaya naging mas slim yung parang isa na lang, no, yung lamang ng majority. Paano nyo binabasa yung ganung move? Well, ang tingin ko po dyan, na pressure yung dalawa nating senador na nag-abstain during the change of leadership. Okay. Ang isa lang po parang key takeaway dyan o lesson para sa mga senador natin na kapag may mga ganyang moments of political crisis o kaya mga significant political activities, our political leaders cannot afford to become fence-sitters.
o to play it safe. Yun. Hindi po pwedeng play safe. Kinakailangan papanig talaga May sila. stand, may stand. Ayaw ng Oo. mga Pilipino Right. na sila ay nagpe-play safe. Right. At pwede bang basahin yon at this early na kung sakali sila'y malaki din ang chance to vote for the conviction? Well, yes. Pwede naman po, no? Although, ma'am, it's too early to say at this Yeah, point kasi yeah. meron pa akong Trial. presentation ng evidence Yeah. yan eh. At Yeah. may counter pa ng defense. So, Mm-mm-mm. kung political din lang, walang halong merits of the case, posible ho natin sabihin yan. Posibleng mangyari yan. Pero, wag ho natin tanggalin yung legal aspect Yeah. ng impeachment trial. Opo. Yes, yes. Oo. Na kapag kasi nga parang yung gano'n naman nakapin sa political scenarios pero yung legal aspect parang sinasabi ninyo na kung makakakita pa rin talaga ng klarong ebidensya, matibay, sustained, convincing, posibleng yun, makonvince pa rin yung ibang politically alam natin na medyo ally doon sa Vice President. Something like that, Prof? Yes po. Yeah. Kasi kapag hindi sila sumunod doon sa sinasabi ng ebidensya, Yes. sila rin baka mag-suffer sila sa kanilang re-election. Yes. Magalit ng tao sa kanila at hindi sila iboto pagdating ng re-election nila sa 2028. Oo. Paano mo binabasa, Prof, itong galawan ni Senador Ronald De La Rosa from a political angle? Well, ang tingin ko po dyan, sinasamantala niya yung lahat naman, halos lahat ng mga senador natin, mas nananaig yung kanilang mga sariling interes. Right. Kung sila ay may kaso, nais sana nilang gamitin yung Senado upang matulungan sila sa kanilang kaso o kaya Yun. maproteksyonan sila. Oo. Yan din po ang basa ko kay Senator Bato de la Rosa na just like any other embattled senator, Mhm. nais silang maproteksyonan sila ng Senado ng kanilang posisyon. Mm-mm. Oo, unfair po yan kasi paano naman yung mga wala sa kapangyarihan, yung mga Exactly. ordinary mamamayan. Exactly. Ang lagay ba sila lang ang pro-protectionan ng mga institusyon natin at ng mga batas natin? Exactly. So, para lang ba sa mayaman yung mga batas at hindi sa mga mahihirap? Hindi yung maganda optics niyan. Right. Pero sana, kung hindi magandang optics, sana, yun nga po yung papel din natin, Prof. Hindi naman tayo nagbi-messianic complex, pero sana po ay, di ba, klarong naunawaan po ng ating mga kababayan. Kasi ang gulo Ang gulo ng ecosystem pagka hindi lalo may social media na alam nyo naman yung battle dyan ng disinformation, Prof. Tama po, tama. Opo. Kaya dapat naipaliwanag ho natin sa mga kapwa nating Pilipino. Alright. Sige, so tama kayo maski yung report ng PCIJ na lumabas na pwede ding basahin nga yung pag-alay ng 13 bumoto para sa Senate presidency ni Alan Peter Cayetano na this is not only to show their allegiance to VP Sara but this is more of protecting themselves sa kanilang mga kinakaharap na kaso, Prof. Tama po, kasi ang mga senador natin ay pragmatic. Oo. Mga practical na wala hong karamihan dyan, walang ideolohiya. Walang mga prinsipyong sinusunod. Tama. Sa klase ng politika meron sa Pilipinas, po. Oo. Sige. So, Prof, bilang panghuli na ito, and I think, I don't know if natatanong din to sa inyo, pero tayong mga meron, tayong mga make sense, ginagamit ang ating makakaya, lakas natin, talino natin para bigyan sa ito. At yung publiko na nakikinig, parang paano ho natin ito i-weigh in, titimbangin, lalo na ho siguro sa mga nakikinig, nanonood sa atin, Prof. Please. Well, ang nais ko po sabihin sa mga nakikinig sa atin, na itong tunggalian na to ng mga political leaders natin, political elite, kapag may mga ganyan po mga political issues, mga political exercises, kagaya ng pagpapalit ng Senate leadership, wag ho tayong magiging masyadong emotional o awayin natin yung mga kapamilya natin just because, o mga kaibigan natin, just because magkaiba ang ating pananaw. Tingnan po natin ito sa perspektibo na ito po ay intra-elite politics. Yun. Nagtutunggalian yung mga political elites natin, hindi para sa interest natin, kundi para sa kanilang pansariling interest.
Yun. Ito po ang nakikita natin ngayon eh. Wag po tayo magpagoyo, magpabudol na every time sasabihin nila para ito sa publiko. Magduda ho tayo parate. Oo. Maging pessimistic tayo, unawain natin mabuti. At wag ho tayo agad magtitiwala. Prof, very straight to the point. Very straight to the point. Salamat sa tinuran mong yan. Ang problema ho natin, Prof, ngayon, nakikita ko na rin, nagkakaroon na ho ng mga unfriend, ang mga pag-unfriend sa Facebook. Dahil sa politika. Sana ho hindi kayo nagbabangayan at nagsusuntukan sa mga family reunion. Tama. Ay, nako. Anyway, Sir Dennis, maraming salamat sa inyong panahon at sa inyong siyempre wisdom, no, na kayo ho'y lagi naming nakakausap. And hanggang sa muli, sir, sana yung magkakwentuhan Salamat ulit tayo. po. Thank you, sir. Maraming salamat si Dr. Dennis Coronacion, political analyst at chairperson po ng UST Department of Political Science.